Because you were forsaken, I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and dead. Your spirit is within me, because you died and rose again. Because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and dead. The Spirit is within me, because you died and rose love, how can it be that you might even die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to walk in your life. I honor you, and I forgive because you were forsaken, and I'm accepted. You were dead, and I'm alive and well. The Spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you might even die for me? Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you. Oh, amazing love, how can it be that you might even die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Lord, I do. I honor you. Let's sing, you are my King, Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Jesus,
Okay, isa na naman pong magandang umaga, pinagpalang umaga sa lahat. Tao po, layat ang tao. Kumusta po yung panonood nyo sa issue ng blood control? Hindi pa ba kayo high blood? Alam nyo, wala namang malinis talaga kahit isa. Wala. Kahit yung hinahangaan yung senador, dahil lahat pala ay tumanggap ng insertion. Ibig sabihin, lahat tumanggap ng budget. Pork barrel, ano po? Iyon. Lahat. Kaya alam mong malaya ka at hindi ka panatiko sa isang tao, kung bukas kinabukasan, ayaw mo na yung senador mo. Pero kasi kahit mali, ilalaban pa rin. Dapat doon tayo tumayo sa katotohanan. At sa tingin ko, matagal pa to. Matagal pa. Dahil sa dami ng mga papangalanan pa. May mga binabanggit pa lang pero hindi pa iniimbestigahan. Gaya nila si Pulong ba yun? Anak ni Duterte? Ilang bilyon ang tinanggap sa maliit na distrito? Yung bilyon-bilyon na yun, pwede mo nang gawing Walt Disney, yung maliit ng distrito. Pwede nang pasyalan. Magiging Hollywood na yun. Pero maliit na distrito, bilyon-bilyon ang tinanggap. Ay, mga kapatid, patuloy natin pag-pray. Yung ating bayan, baka ito ang ikayaman natin, mga kapatid. Sabi nila, mayaman ang Pilipinas sa mga natural resources. Yan ay ikakayaman natin. Kung ano-ano pa, hindi po. Ang ikakayaman natin, yung matigil na yung korupsyon, yung bilyon-bilyon na yon na nasa bulsa ngayon ng mga politiko at kontraktor, mapunta sa edukasyon, mapunta sa ospital. Mga kapatid, may ospital na tayong libre, di po ba? Yung Bataan General Hospital, malay nyo, magkaroon pa ng isang, mapunta yan sa mesa, pagkain. Hindi na tayo mahirapan. Ganun yung mayayamang bansa, libre lahat, mga kapatid. So kung ipagpe-pray natin, pag napigilan yan, palagay ko naman sa laki ng issue na ito na sumabog, mamomonitor na ngayon, marami nang matatapos, lalo na kung minumungkahing firing squad yung mapapatunayan, kulong. Sabi ni Kiko Pangilinan, puro tayong investigasyon. Hanggang ngayon, wala pa tayong napapakulong. Pagpakulong tayo, sumampol tayo. Kaso nga, pag nagpakulong ka naman, palit ng presidente, lalaya na naman. Ganun, anong klaseng, di ba? Kaya, sabi ni Chavit, ang justice sa bayan natin, pera. Pag mapera ka, ay lalaya ka. Nakakalungkot. Mga kapatid. Okay, diretso tayo dito, mga kapatid. Kingdom of God within you. Part 4 na po tayo. Panalangin ko po, nakakasubaybay kayo. Kumusta po ang inyong pakikinig? Ako po, sabi ko sa inyo, nung una, sasabayan ko kayo. Wala pa ako doon sa nagising talaga yung buong kamalayan ko na may kaharian sa loob ko. Kasi yun ang katotohanan talaga. Truth ito at maraming lalaya rito na ang kaharian ng Diyos nasa loob mo. May power, may energy sa loob kasi may kingdom. At pag may kingdom, may king. Hindi pwedeng paghiwalayin yung king, yung naghahari sa kanyang kaharian, mga kapatid. At package yun, dahil nandun ang kingdom of God, nandun ang joy, nandun ang love, nandun ang righteousness, nandun ang peace, at lahat ng provision ng Diyos, mga kapatid. Amen? Ito ang dahilan kung bakit yung mga ninuno natin noon, pag pagod na pagod sila, stress na stress sila, ay nauupo silang parang nag-yoga because they believe that merong power inside them
na hindi nila maintindihan na iyon ay kingdom of God. Ngayon po, sa lawak ng pag-aaral, marami nang nakakatuklas ngayon, even yung body natin na may sakit, mga kapatid, kaya pala niyang pagalingin ang sarili niya. I-share ko yan sa inyo sa mga susunod na linggo. Yung katawan natin, may kakayahan siyang gumaling, siyang mag-isa. Mga kapatid, siyang mag-isa. No? Ituturo ko po sa inyo kung paano. Kasi, ang mahalaga lang dito, mga kapatid, nagsasalita ka. No? Nagsasalita ka. Kasi sumusunod daw yung subconscious mind mo sa sinasabi mo. Pag sinabi mong magaling ako, makikinig yung mga cells. No? Magaling na ako, pagaling na ako, magtatagumpay ako, makakapag-abroad ako. No? Pagpapalain kami ng Diyos, pamilya namin aangat, lagi mong sinasabi yan, because yung bukang bibig mo daw, yun ang ipinoproduce ng buhay mo eh. No? E nasanay tayo na negative lagi ang sinasabi natin. Kaya ingat-ingat tayo, kahit sa mga kamag-anak, anak, yung pagsasalita ng hindi maganda, ingat tayo doon sapagkat nagbubunga yun ng hindi maganda sa kanila. Amen? Kaya sa sarili natin, pwede natin kausapin ang sarili natin, ang loob natin. Kung ang kingdom of God, sabi natin, nasa loob, so ang paghahanap, papasok mga kapatid. Papasok ang paghahanap. No? The kingdom of God is within you. Part 4 na po tayo. Mga kapatid, hindi ko intensyon na gumawa ng team. Pero para ka akong itinatali dito sa lesson na ito, na hindi ako makawala, mga kapatid, kaya dagdag ng dagdag ang Panginoon. Dito sa ating serye ng pag-aaral. Mga kapatid, napakaganda po nito. Tinitingnan ko po ito, sana makasabay kayo, walang maiwan sa atin. Tinitingnan ko po ito na bagong pace na naman, bagong, ewan ko ano pa, bago na naman, ano po. Pero biyaya pa rin, nasa biyaya pa rin natin. Again, ano ang layunin natin sa pag-aaral na ito? Paulit-ulit. Because faith cometh by hearing and hearing, kaya paulit-ulit, ang pananampalataya ay nanggagal o dumarating sa pakikinig at pakikinig. Huwag yung sabihin, narinig nyo na yun, pabalik-balik si pastor. Hindi po. Kasi po ang pananampalataya, dumadating daw sa nanggagaling sa Diyos. Sa magitan ng pakikinig at pakikinig. Inulit, pakikinig at pakikinig. Kaya pakikinig, paulit-ulit. Amen? Huwag ko kayong magsasawang makinig. Huwag kayong magsasabing palagi na lang yan binabalikan ni pastor. Layunin ng pag-aaral natin, magkaroon ng malalim na pagkaunawa sa kaharian ng Diyos. Lumalim na po ba? No? Naniwala na po ba kayo na ang kaharian ng Diyos nasa loob nyo? Umaga pa lang, paggising mo, sinasabi mo na, hahawakan mo ang dibdib mo, ako ay pinaghaharian ng Diyos. Siya ay naghahari sa puso ko. Sa paghapong ito, masusunod ang kanyang kagustuhan. Amen? Hallelujah. Number 2, magising ang ating kamalayan. Yan daw yung tulog. Yan, meron bahagi ng brain natin na tulog. Magising yung ating kamalayan na may kaharian sa loob natin. Kasi masyado tayong soulless. Ano yung soulless? Soul. Masyado tayong makakaluluwa. No? Si kaluluwa, yan yung si isip. Na kung ano makita, nagre-react. Kung ano mabasa, nagre-react. Lalo na, scroll sa Facebook, sa social media, pansinin mo, paiba-iba ang reaksyon mo. Matatawa ka bigla kasi nakakatuwa yung napanood mo. No? Kaso, tuloy yung pag-scroll mo, meron naman nakakainit ng ulo, bigla na lang, yung pagtawa mo napalitan ng init ng ulo. No? Dahil hindi maganda yung napanood mo. Yan si isip, yan si soul, yan si kaluluwa. No? Napipikon, nagagalit, minsan naman natutuwa, hindi naman puro pangit sa kanya. No? Pero merong tulog, mga kapatid. No? Yung tinatawag nilang subconscious mind. Mga kapatid, malaking porsyento daw nun hindi nagagamit. At yun ang kaibigan ng kaharian ng Diyos. Mga kapatid, amen ho ba? Pangatlo, ipamuhay ang kaharian sa araw-araw na buhay. Yan ang pangatlo. Pang-apat, makita na sa buhay natin. Makita ng mga kapitbahay natin, ng mga kaibigan natin, mag-reflect ang buhay ng hari.
Ang buhay ng hari, sino ba ang hari? Sino? Haring Solomon? Si Jesus. No? Mag-reflect ang buhay ni Jesus, no, sa buhay natin. No? Makita. Okay? Today, ready na po ba tayo? Gusto kong balikan natin si Nicodemus. Kilala ba ninyo ito? Nabasa niyo na ba ito? Sa John 3. John chapter 3. Na? Siya po ang kumbaga pinakasikat na karakter pag pag-uusapan, born again. Na? Born again. Diyan kinuha yung doktrinang born again. Babalikan natin siya. Na? Alang-alang sa mga bago, hindi lang bago, ikaw na luma, baka gusto mong ma-refresh. No? At maintindihan kung ano ang nangyari sa pag-uusap ni Nicodemo at ni Jesus. Kasi si Nicodemo, no, gusto niyang makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero merong sinabi si Jesus na requirement kung paano makita ang kaharian ng Diyos. Are you ready, mga kapatid? Let us pray. Panginoon, salamat po. Gusto namin makapokus mabuti sa iyo. Gusto namin yung frequency ng puso namin nakatune in sa iyo. Yung hindi kagaya ng radyo na hindi maganda ang sagap. Panginoon, kiniklaim namin ngayong umaga na ito, nakasentro kami, Panginoon, sa kaharian mo. At makikinig po kami, sinasabi namin, ang puso namin ay gutom para sa iyong salita at handang tamnan, Panginoon, ng iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Nicodemus and seeing the kingdom. Tinagalog ko muna yung ating verse of the month. No? Yung the kingdom of God is within you. Ang sabi diyan, kasi tinatanong ng mga Pariseo, nasaan ang kaharian ng Diyos? Sabi ni Jesus, ni sasabihin man nila, narito. Hindi mo pwede ituro, hindi nakikita ang kaharian ng Diyos. O nariyan. Ang Jollibee, pwede mo ituro. Ang Kapitolyo, pwede mo ituro. Ang munisipyo, pwede mo ituro. Pero ang kaharian ng Diyos, pero hindi mo pwedeng sabihan nandyan lang o narito. Why? Sapagkat narito, ang kaharian ng Diyos ay nasa, kapatid, loob mo. Maniwala ka, hindi. Pag dito lumalim ang iyong paniniwalang may kingdom sa loob mo, sasabihin ko po sa inyo, iibahin ito ang buhay mo. Lalakad ka, mabubuhay ka na malakas ang loob, payapa, may galak, sapagkat hindi biro yung nasa loob mo. Amen? May kingdom, kapatid. May kaharian sa loob mo. At hindi natin mapag-iwala yung kaharian at kahari. Nandun yung king. Kaya may kaharian, nandun yung king. Amen? Okay. No? Sabi natin, konting review, lagi kong binabalikan ko, the kingdom of God within you, ito daw yung highest level of your awareness. Ito yung pinakamataas mong pagkakagising sa mundong ito. Ito yung mataas mong pagkakagising ng iyong kamalayan sa mundong ito. Sa Tagalog po, ang kaharian ng Diyos sa loob mo ay ang pinakamataas mong kamalayan. Di ba? Kung sinasabi natin wala kang alam, malay ko. Tama ba ako? Pag alam na alam mo naman, ay sumasagot, alam ko yun. Alam ko nangyari doon. No? Pero yung ito, tungkol sa kaharian ng Diyos, kapag natanggap mo, yan na yung pinakamataas mong pagkakagising. Nakikinig ka ba, kapatid? Amen. Na, key verse natin, nung nakaraan, Mateo 6:33, sabi diyan, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matik, ano iniintindi mo sa araw-araw na buhay? Kusang idadagdag kapag natutuhan mo unahin yung kaharian ng Diyos. Tagalog, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya pala si Jesus, nung nakaraan, natutuhan natin, maaga siyang gumising. Tingnan niyo si Jesus. Before daybreak. Ano yung daybreak? Before pumutok yung araw. Madilim pa.
Now, before daybreak, the next morning, Jesus got up and went out to an isolated. Si Jesus hindi lang madaling araw gumigising, no, para manalangin, naghahanap din siya ng tahimik na lugar. Mga kapatid, yung hindi ka maistorbo, yung wala munang tatawag sa iyo, yung walang sound, walang video ng kapitbahay. Amen? Walang kubrador na sumisigaw. Kung ano yung tumama. Amen? Andiyan pa ho kayo. Ano ha? So Jesus got up and went out an isolated and place to pray. Isolated place to pray, mga kapatid. Ano ha? Balikan natin. Ito tayo sa sentro. Nicodemus and seeing the kingdom. Nasa John 3 po yan. Ready na kayo? Pag may word of God, total padala kayo makabasa sa bahay, Total, nandito na sa harap, pakipasa na kayo sa akin. Yan na yung pinakapagkain nyo sa buong linggo. Isa, babasa na lang tayo, tinatamad pa tayo. Pag-aaba naman ang nilagay ni Pastor. Nakakasawa, Pero ito bang ganito kalaking letra ay kita? Sam, babasa. Ayun pong nasa hulihan. Albert, kita pa. Kasi pag ako'y gumagawa, sinisigurado ko malalaking letra talaga para mabasa nyo. So, John 3, tingnan na natin si Nicodemo. May isang lalaking kabilang sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo. Isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, ano sabi? Rabbi, meaning guro. Rabbi, teacher. Sabi ni Nicodemo, nalalaman namin, ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. Sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na yung ginagawa, malibang kasama niya ang Diyos. Si Nicodemo, alam niya si Jesus, nagpapagaling ng sakit. No? Bumubuhay ng patay. Gumagawa ng himala. Kaya naniniwala siya, sinasamahan siya ng Diyos. Kaya curious na siya. No? Kay Jesus, ang problema, ang pangkat ng mga Pariseo ay mga bataan ni Moses yan na kontrabida kay Jesus. Sila'y dalubhasa sa Bible School. Sa pag-aaral ng lumang tipan at kautusan, dalubhasa sila sa pagsunod at sa pag-aaral. Mga scholar po ito ng lumang tipan. No? Mga panatiko ni Moses. Hello? Amen? At ayaw nila yung ginagawa ni Jesus. Bakit? Yung sa halip na batuhin, pinapatawad pa. Yung babatuhin na hanggang mamatay yung babae na ngalib niya. Yung dapat iwasan, abay si Jesus nakikikain, nakikiparty. No? Si Jesus sa mga makasalanan. Yun ang ayaw ng mga Pariseo kay Jesus. Pero gumagawa ng tanda. Kaya sino to? Si Nicodemo ay pumunta sa kanya na gabi. Dito pa lang mahahalata na ninyo. No? Bakit gabi? Why? No? Para hindi siya makita ng mga kasama niya. No? Pariseo siya No? Alam nyo, si Nicodemo, nung i-search ko, pakinggan nyo ito, hindi lang siya basta Pariseo. Siya rin ay membro ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin po, mga kapatid, ito yung pinaka-korte ng mga Hudyo. So parang Senado. Para itong si Nicodemo, membro siya ng Sanhedrin, mga kapatid. Okay, tingnan na natin ang tanong ni Jesus. Ay sagot ni Jesus. Ayan, gusto niyo makita mukha ng mga Pariseo. Mukha talaga mga kontrabida. Mukha pa lang mga kontrabida na. Wala pang mga balabal yan sa ulo. Hindi pa kumpleto. Nakakita ako ng picture ni Nicodemo. Ito po, picture ni Nicodemo. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Suot pa lang, mga kapatid.
Suot pa lang. Pero ngayon, iniiwasan na namin yung mga suot. Kasi alam niyo kung minsan, kung sino yung mga nakasuot na ganyan, sila yung judgmental sa panahon natin. Mga pangputi. Kala mo pagkabanal-banal at pagkakalinis. Kami rin dati, simula kami sa barong dapat ang mga pastor pag umaharap sa inyo, formal. Pero nakita namin wala sa suot eh. Walang susuot. No? Napipake mo pa yung mga tao kapag ang suot mo ay puting-puting mahaba. Amen. Wala sa suot. Kaya ngayon, yung mga pastor, malaya na kami. Kahit inong suot namin, huwag lang kami nakashort. Magbabaon na rin kami dito sa harap. Nag-rubber shoes. Malaya na po kami. Wala po sa suot talaga. Bakit po? Alam niyo ba si Juan Bautista kung ano suot niya? Balat ng kamelyo. Si Juan Bautista, nangangaral, ang damit niya, balat ng kamelyo. Oh, gusto niyo ba magkaroon ng pastor na gano'n na nagsusuot ng balat ng kamelyo? Ano? Okay. No? Tuloy natin, mga kapatid. Sumagot sa kanya si Jesus. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ng isang tao ay ano daw? Ayan na maliban ang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos kung hindi ipapanganak na muli. Bago-bago akong born again, sabi nung isa, Pastor, binasa kong buong-buo ang Biblia, wala akong nabasang born again. Ano ba yung Bible po? Magandang balita, Biblia po. Tagalog pala, kaya pala walang born again. Tagalog eh. Saan mo makikita yung born again doon? Ha? So maliban ang isang tao, kung hindi pa panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi nating mga born again tayo. Hoy, LJP po. Sunod natin. Next. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, humirit pa si Nicodemo, humirit. Paano ipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan? Ng kanyang ina, tapos ipapanganak? Kayo? Ha? Cesarean to, malamang. Biruin mo yung tanda mong yan, ipapasok ka ulit para ipanganak. Cesarean yan, mga kapatid. So nililiteral ni, tingnan nyo ha, guro, pariseo, iskola, ng lumang tipan, hindi makaintindi. Kaya kung minsan yung mga edukado, nasa pa mga edukado ngayon, magagalingan at matataas ang tinapos. Nasa Senado, di ba? Ang gagaling nila, edukadong tao. Okay, hindi natin matiis na pahagingan lagi yung mangyayari. Okay, sagot ni Jesus, nang hindi ito maunawaan ni Nicodemo, mas nilinaw ito ni Jesus. Paano nilinaw ni Jesus? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng isang tao ay ipanganak, ayan na, hindi na born again. Ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Para maintindihan mo, okay, huwag nang born again. Born from water and spirit. Hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tubig daw dito ay bautismo. Nang mabasa ito ng iba't ibang relihiyon, yan yung sinasabi ni Jesus na born of water, bautismo yan. Kaya yung marami ngayon, nagpapabautismo para daw ma-born again. Mga kapatid, ang dami ko nang nakita, 10 beses nang nagpabautismo, hindi pa rin nababago ang buhay. No? Papalit-palit ng relihiyon,
nabautismuhan sa iglesia, saksi ni Jehovah, dating daan, palipat-lipat, lahat, puting-puti na siya sa kakabautismo, mga kapatid. Malinis na siya, pero hindi pa rin nababago. Nung pastor ako sa Mabatang, alam nyo, kahit na mahirap lang ang pinagpapastoran ko noon, nagagawa naming mag-Christmas party sa Morong at umarkila ng bus. Ang problema ko lang doon, merong matanda doon na mag-asawa na taon-taon Christmas party namin, nagpapabautismo para daw anurin yung kanilang mga kasalanan sa buong taon sa ilog. Ganun ang paniniwala nila. Tinatama ko, matanda na, ang hirap itama ng matanda. Kaya ang ginagawa namin, pagkakain ng tanghalian at nakatulog na sila, magbabautismo na po kami. Tinatakasan, pagkagising nila, tapos na yung bautismo. Hindi pwedeng ganon. Di sana, gawa ka na lang ng gawa ng kasalanan, may bautismo naman. Amen? Papabautismo na lang ako. At saka, ang daling ma-born again pagka ganon. No? May swimming pool tayo dyan sa gilid, no? Palalagyan lang natin ng tubig, born again na kayo kapag nilubog ko kayo dyan, mga kapatid. So itong teaching na ito ay mali. Hindi po tubig yung binabanggit po diyan. Mababaw kung tubig. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban isang tayo anak sa tubig, Espiritu, hindi siya mama. Ang ipinanganak, nilinaw pa, ng laman ay laman lang at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka. Ang dami nagtataka, bakit na kayo born again? Ang dami, huwag kayong magtaka sa aking sinasabi. Kailangan kayo'y ipanganak na kailangan, sabi ni Jesus, para makita ang kaharian ng Diyos. Amen. Ulitin ko, kailangan may panganak na muli para makita ang kaharian ng Diyos. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. So, kunin natin sa English, sabi niya, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Ang ganda po nito sa ibang English. Yung born again po, hindi born again. Pakinggan niyo ako. Masyado na lang nagamit ngayon ng born again. Pero sa original palang Greek, hindi born again ang nakasulat. Uy, pastor, mali kayo pala. Pareho lang naman. Na ang nakasulat po ay born from above. Ipinanganak buhat sa taas. Nakikinig ka pa? Ipinanganak buhat sa taas. Ipinanganak ng Diyos. Amen? Pag pala born again, hindi ito kagagawan ng magulang mo. Kagagawan na ito ng Diyos. Born from above. Kuha niyo po. Kaya, kailangan talaga. Born from above. Sabihin mo ninyo, born? Born pa lang ako, from above na kayo. Okay. Nagmamadali yata kayo. Ano ba ulam niyo? Nilinaw ulit ni Jesus nung hindi pa rin maunawaan ni Nicodemo. Again, sinabi niya tubig at ng Espiritu. Tanong na tayo. Paano ba may panganak na muli, Pastor? Makinig, lalo na yung mga bago. Paano ba ma-born again? Paano ba ipanganak na muli? Meron akong membro nung bago-bago akong pastor. Si Pastor Malapas kasi, paborito niyang topic to, born again si Nicodemo. Matanda na si Pastor. Kung minsan, hindi niya namamalayan. Maka 5 beses na niyang Bible study. Kaya nagreklamo yung isang matanda doon. Ang sabi niya, bakit si Pastor Malapas, palagi na lang yun ang dalang mensahe? Nipumuseno. Tingnan mo yun, akala ko pa, 5 beses lang narinig. Nipumuseno siya. Bakit nipumuseno kung 5 mo ng beses narinig at nagre-reklamo ka? Dapat nakilala mo na si Nicodemo, pangalan pa lang, nagkamali ka na. Sino po kako? Nipumuseno. Di ba palagi na lang si Nipumuseno? Singer yata yung sinasabi niya.
May mga nagre-reklamo, mga kapatid, alam mo, nagre-reklamo lang pero hindi naman talaga nakuha yung teaching. No? So, paano ba may panganak na muli? Mayroong nagsasabi, magsisi daw ng kasalanan at manampalataya kay Jesus. May nagsasabi, tanggapin si Jesus sa puso mo. Yan po ang ginawa ko. Tinanggap ko si Jesus sa puso ko. Mamaya papaliwanag ko. Manampalataya lang kay Jesus, sapat na. May nagsasabi, magsuko ng buhay kay Jesus, ganyan din ang sinasabi. Pabautismo sa tubig, ganyan din ang sinasabi. Wala akong sinasabing mali dyan. Pero minsan, hindi nagkakatotoo dahil hindi ka seryoso. Hindi mo seryosong ginawa. Kuha nyo? Kuha nyo po. Marami na akong napatanggap. Di naman sila nabago at wala na sila ngayon. Di naman sila nagpatuloy. Ano ha? Marami rin nagsasabing nananampalataya pero kabaligtaran ang buhay nila. Mga kapatid. No? Kasi bakit po? Ang born again ay kagagawa ng Diyos. Hindi po kagagawa ng tao. No? Ito yan, kung bakit ko tinanggap si Jesus. John 1:12, anong sabi sa John 1:12? Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sino rito tinanggap niya si Jesus? Naalala pa na niya. Itaas nga, sige nga, itaas yung kapay. Naalala pa niya nung tanggapin niya si Jesus. Ayan. Di na mahalaga yung petsa. Ako po, palibasa may internet, sinerch ko yung Tuesday, 1987, January. Na-search ko, January 20 ko tinanggap. Dahil Martes. Dahil Lunes, ang tagal matulog na mga kasama ko sa dormitoryo. Sa double deck, yung kwarto puno ng double deck, ang iingay nila. Hindi ko matanggap si Jesus. Nahiya naman ako manalangin dahil Jeprox ako na. Sasabihin na, paano sila niya? Nanalangin na. So pinatulog ko muna silang lahat. Nung patay na yung ilaw, doon ako umupo at tinanggap ko si Jesus sa puso ko. Pero bago yun, marami na ako naririnig na salita ng Diyos doon sa kasama ko. Mga kapatid. So, formality na lang yun. Na, tingnan nyo. 13, 12 yun, di ba? Ano ang kasunod ng 12? 13. Ha? Alam nyo na ngayon kung ano ang kasunod ng 12, 13. Naging anak sila ng Diyos. Oy, mga tumanggap, anak na daw kayo ng Diyos. Amen? Yung mga tumanggap, anak kayo ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamagitan ng pisikal na pagkasilang. Dahil sa kagustuhan ng laman o kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos dahil ito'y kagagawa ng Diyos, hindi kagagawa ng tatay at nanay na nag-honeymoon sila, nag-mating sila, pinanganak ka. Physical yun. Pero yung kapanganakan muli, kapatid, kagagawa ng Diyos. Amen? Diyos ang gumawa. Hello? Amen. No? Kasi faith cometh by hearing and hearing through the Word of God. Dumarating yung, gaya ninyo, meron na rito, nakailan ng dalo. So, pwedeng nabubuksan na ang inyong mga mata. Ano ha? So, faith comes from hearing and hearing by the Word of God. In short, ang born again ay gawa ng Diyos, hindi ito desisyon ng tao, desisyon ito ng Diyos. Habang ikaw ay nakakarinig ng salita ng Diyos, kapatid, nagkakaroon ka ng faith sa Kanya. Ang gusto kong sabihin, gusto kong linawin, pakinggan nyo nga ito. Hindi nakasarado lang sa pagtanggap kay Jesus. Pwedeng nakaupo ka dyan, tinubuan ka ng pananampalataya sa Diyos. Kapatid, gusto kong sabihin na born again ka na. Gusto kong sabihin, anak ka na ng Diyos. Kahit hindi mo pa tinatanggap si Jesus. Amen? Ngayon, gusto mong gawing formal talaga, hindi bago ka matulog, mamayang gabi, o gusto nyo mamaya bago tayo matapos, magpatanggap tayo, mga kapatid. Yun, formality talaga. Pero hindi mo alam kung anong oras, anong araw, anong petsa ka talaga.
misteryo ang pagiging born again. Mga kapatid, gawa ito ng Diyos. No? Hindi mo rin malalaman ng eksakto oras o petsa kung kailan ka nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos. John 3:8, tingnan niyo nga ito. Tingnan niyo nga ito, John 3:8. No? Ang hangin ay umiihip. Yan, usapan pa rin nila ni Nicodemo yan. Nung hindi maintindihan ni Nicodemo, ito sabi ni Jesus, ang hangin, ang hangin ay umiiip kung saan nito gusto. Na? Nararamdaman natin, nakikita niyo ba yung hangin? Nakikita niyo? Hindi. Nararamdaman natin ito, ngunit hindi natin alam kung saan ito nanggagaling o saan pupunta. Ganyan din kahirap maunawaan ang kapanganakang espiritual o kapanganakang muli. Kuha niyo, dahil ito'y gawa ng Diyos, mahirap unawain, kahit di mo maintindihan, importante, maranasan mo. Kahit di mo masyadong naintindihan, importante, tinatanggap mo yung katotohanan at naranasan mo. Palakpakan natin ang Panginoon din. Hallelujah. Ano ho? So, nilinaw pa rin ni Jesus nung hindi maintindihan ni Nicodemo, tubig daw at espiritu. Yung born again sa magitan ng tubig at espiritu. Ano ba ang tubig at espiritu dito? Tinabi na nga natin yan. Kanina pa yan eh. Ano ba yung tubig at espiritu? Okay, born from above, born again, born from God. Ano ba ang tubig at espiritu dito? Mga kapatid, sabi sa Pedro 1:23, having born again, sinabihin niya yung mga born again. Paano? Not of corruptible seed, hindi sa magitan ng mga nasisirang binhi, but of incorruptible, hindi nasisira. Through the, ano daw? Through the Word of God. Yun ang nakaka-born again. Habang ikaw ay nakikinig, isinisilang kang muli. Hindi mo namamalayan, nakaupo ka lang dyan, naboborn again ka. Kasi nakikinig ka ng salita ng Diyos. Kunin nga natin sa Tagalog. May Tagalog yan. May Tagalog yan, mga kapatid. Ano sa Tagalog? Sapagkat, ang ganda nito. Ang ganda nito. Sapagkat muli kayong isinilang, born again, hindi sa pagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa at buhay. Tama ba? Kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Amen? Ang Bible, tinatawag yang the living water. Ganon din ang banal na espiritu. Tubig ng buhay. Nalala niyo yung babae sa balon? Ha? Kahit uminom ka na umiinom dyan, mauuhaw ka. Sabi ni Jesus, yung tubig na bibigay ko sa iyo, hindi ka na mauuhaw. Amen? Okay. The Holy Spirit, lalayo lang tayo eh. Another topic to. Pero ang Holy Spirit, tinatawag niyang living water. Ayan o, rivers of living water. The Holy Spirit na nasa atin. Mga kapatid, alam niyo ba ang bata? Mula pitos hanggang sa siya'y mabuo sa ika-9 months, nakabalot yan ng tubig. Nakabalot yan ng tubig. Tubig ang nagpo-protect sa mga bata. May tawag sa tubig, an unborn baby is protected by amniotic fluid, a clear liquid. Nabubuhay sila sa tubig. Kaya pati yung water therapy, mga kapatid, totoo yun. Mga taong nagwa-water therapy, hindi lang inom ng tubig, kundi nagbababad sa tubig. Kasi galing tayo doon, mga kapatid. Siyang na buwan kang nakababad sa tubig. Pinuprotektahan ka ng tubig. At nagkataon lang ba na ang Holy Spirit na nasa iyo ngayon ay tinatawag ding living water. Na ang salita ng Diyos ay tinatawag ding living
water. Balikan natin ito. Ang Holy Spirit, ang Espiritu natin, ayun yung brown na brown, dark brown, yun ang Spirit mo. Pero yung Espiritu ng Diyos ang gumawa para ma-born again ka. Yun, banal na Espiritu. No? Binorn again ka niya. Yung banal na Espiritu. Baon-baon ng banal na Espiritu yung love, joy, peace, kindness, self-control, at kung ano-ano pa. Yun lahat nasa kaharian ng Diyos. Yan din ang kaharian ng Diyos sa loob natin. Yan ang kingdom of God, mga kapatid. Kaya yung born again spirit mo at ang Espiritu ng Diyos, isa lang, kaisa, at yon sa lugar na yon ang kaharian ng Diyos. Roma 8:16, sabi rito, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Magkasama ba sila? Magkasama ba? Magkasama sila? Ang Espiritu ng Diyos nagpapatotoo sa ating Espiritu. Sinasabi niya, "Hoy, anak ka na ng Diyos. Hoy, alam mo ba, kakapakinig mo, nakikinig ka ba? Kakapakinig mo ng salita ng Diyos, nagkaroon ka ng pananampalataya, anak ka na ng Diyos. Anak ka na ng Diyos." Amen? Hallelujah. At dahil yan, posible laging makita mo ang kaharian ng Diyos araw-araw. Si Nicodemo, hindi niya makita kasi hindi niya maintindihan. Gusto niyang pumasok ulit sa nanay niya para ipanganak na muli. Mga kapatid, salamat tayo, naiintindihan natin. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So unless you are born again, you cannot see, wala tayong magagawa. Yun ang sinabi. Kailangan maipanganak ka muli para makita mo ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, anong meron sa kingdom of God, sa kaharian ng Diyos? Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Araw-araw yan. No? Hindi nilista lahat. Kasi sobrang madami. Kasama na dyan yung pag-ibig. Kaya sa araw-araw mong paglalakad sa daan, pagtatrabaho, pamamalengke, mga kapatid, pag walang kinalaman sa kingdom, re-rejectin mo eh. Ganun na nangyayari ngayon sa akin. No? Ganun na nangyayari sa akin. No? May kinukwento si Ate Mylene mo galing school. Alam niyo mga Ate Mylene mo, kung minsan merong kaanpera na nangyari sa school, sasabihin ka mga nakakainit ba ng ulo na merong naagrabyado teacher. Bakit? Ano ba nangyari? Ganyan. Di malapit na akong parang gustong sumausaw. Malapit na. Bigla akong naalala yung aral natin. Kingdom. Wala sa kaharian ng Diyos. Alam mo, munti ko nang sabihin. Baka kung ako nakaharap nun, ganito sasabihin ko. May pakinabang ba sa ating pinag-aaralan? May pakinabang ba? Meron. Self-control. Amen? Naalala ko tuloy, mga kapatid, ako'y hinayang na hinayang. Why? Kasi ako yung taong mula pa bata, ang bilis nang mag-react. Mabilis po akong mag-react. Sasabihin ko sa inyo, lumong pagkatao ko. Pangit, mga kapatid. Talo ako sa usapan. Ano yun? Yung argumento. Grade 1 pa lang ako, talo ako sa argumento. Tatamaan. Kaagad. Tatamaan yung kausap ko. At kung bibilangin ko, hanggang pastor na nga ako, nakipagsuntukan pa ako, sila Ate Delia at Ate pinapasugod doon. Binugbog ko yung asawa ng isang membro. Hinayang ako. Sana nung ko nalaman to. Nung ko pa nalaman, kasi mabilis akong mag-react. Pangit narinig, pangit sinabi. Ganun ako, mga kapatid. Pero salamat sa aral na to, mga kapatid. Parang akong born again and again and again. Born again and again and again. At ang sarap kasi nag-grow pa tayo. Hindi tayo naka-stack. Amin ba? Yung mga churches, naka-stack lang sila eh. Yung pastor nila, hindi na nag-aaral. Kung hanggang saan lang yung pastor nila, hanggang doon lang sila. Pero I promise mga kapatid, marami pa tayong matutuklasan. At patuloy
nahuhubugin ng Panginoon ang buhay natin sa buhay na kalooban niya para sa atin. Amen? Sino na sa inyo, tanong ko lang, sino na sa inyo naranasan ng kapayapaan ng Diyos? Yung may problema ka pero meron kang kapayapaan. May problema ka pero punong-puno ka ng kagalakan. Kapatid, kingdom yun. Kaharian ng Diyos yun na nararamdaman mo. Kaya hindi nabibili sa tindahan yun. Sa palengke, sa mall. Kaharian ng Diyos ang nararamdaman mong yun. Yung payapa ka pero may problema. At ipinapaubaya mo sa Diyos ang lahat. That is the kingdom of God. Kingdom yun. Ang problema lang natin, no? O sino rito masayang nakakarinig ng salita ng Diyos? Ngayon, kingdom yan. Mga kapatid, kingdom yan. Nabago ang buhay dahil sa salita ng Diyos. Pakunti-kunti na lang. Amen. Amen. Kingdom yan. Kingdom. No? Diyan natin nakikita ang kaharian ng Diyos at naranasan. Ang nawawala lang, ano ang nawawala, Pastor? Yung tuloy-tuloy na paniniwalang may kaharian ng Diyos sa loob mo. Yun ang nawawala. Si kaluluwa kasi malakas yan. Pagkagising pa lang yan, ha? Pagmulat ng mata, hahanapin yan, cellphone. Pagmulat ng mata. Dati, pagmulat ng mata, yung mga tao noon, magmumulog eh. No? Maghihila mo. Ngayon, gagapangin sa ilalim ng ulan yung cellphone. Tinagap. Saan ba nailagay yung ayan na. Yung salamin, nasaan? Ayun. Diba? Yan malakas ni Saul. No? Kaya tuloy, pagbukas mo, meron nakakainis kagad na react kagad si kaluluwa. Sayang yung mga minuto. No? Na nauna. No? Baka sirain na maghapon. So again, before daybreak, sabi diyan, Jesus got up. Mga kapatid, ulitin ko. Ang sick first, pakinabang sa atin. Hindi ito para sa Diyos. Hindi ito ganti ng Diyos para pagpalain ka. Yung unahin mo siya, pagpapalain ka niya, hindi yun ang ibig sabihin nito. Ang sick first, para kang istasyon ng radyo na tinutune-in mong mabuti yung sarili mo sa Diyos. Umaga pa lang, naka-tune-in ka na sa Diyos. Amen? So, iwanan ko itong sinabi ng pastor na ito. Naganda lang ako. Pinost niya kaninang umaga. Sabi niya, we are not meant to wait until we die to experience Soso. Soso is the life of Jesus. Eternal life for the kingdom of God. We are not meant to wait and die. Hindi tayo nandito para maghintay ng kamatayan para at pagkatapos maranasan yung kingdom of God. No. Now pa lang. Now pa lang. The truth is we can experience the kingdom of heaven and the fullness of salvation. So, like yun right now. Here and now. Amen. Amen. Mga kapatid, panawagan po ito. Na magising tayo sa katotohanan ng kaharian ng Diyos na sa loob natin. Ito po yung abundant life. Hello? Bibigyan ko sila ng buhay at ng kasaganahan ito. May kasaganahan na ninirahan sa atin. Hindi lang life, kundi abundant life. Hindi lang buhay, kundi masaganang buhay. Nandito po sila, mga kapatid. Amen? Amen. Tawagin po natin sila, yung mga nasa loob, palabasin po natin, mga kapatid. At lagi mong sabihin, kapatid, kasi ang command center, yung bibig mo, no? Ang inuutusan niya yung brain mo, magaling na ako, pinagpala ako, tinatahanan ako ng kaharian ng Diyos. Lalo na kung punong-puno ng negatibo, mga nasabi mo ng karamong buhay, mga kapatid, delete mo na yan at simulan mo magsabi ng mga katotohanan sa iyong bibig upang ito'y mag-manifest, mga kapatid, makarating sa kaluluwa, makarating sa katawan. Amen? Amen o ba? Amen. Parang natin ang gusto kong tawagin yung mga taga-buhay. Tara po dito, iniimbitahan ko kayo. Tumayo lang kayo dito sa harap. Huwag ko kayong matakot. Huwag ko kayong matakot.
O yung mga hindi pa tumanggap kahit hindi taga-abukay. Wala siyang matandaan na tinanggap niya ang Panginoon. For formality lang, mga kapatid. Wala siyang matandaan tinanggap niya na si Jesus. Hallelujah. Okay. Dito po. Sige po, dito po kayo lahat. Mga abukay. Ano po? Tara po dito. Tara po. Yung mga hindi pa tinanggap si Jesus, kahit hindi po kayo taga-abukay, pwede po kayo dito. Ililid ko lang kayo sa panalangin. Ililid ko lang kayo sa panalangin. Tumanggap na ba kayo kay Jesus? Tumanggap na ba kayo kay Jesus? Pastor, pwede bang ulitin? Pwede po. Kung di kayo nakakasiguro, pwedeng ulitin. Pwedeng ulitin. Si nanay ko nga, makasampung beses yata tinanggap si Jesus. Ala na. Okay, magpipray. Sumunod po kayo sa akin. Sumunod po kayo sa akin. Kayo naman, pumikit lang kayo diyan na let us pray. Kung ano yung sinasabi ko, sabihin din ninyo. Kahit sa isip lang o sa bibig ninyo. Okay, sabihin niyo, Panginoong Hesus, sa araw na ito, narinig namin na kailangan pala kaming maipanganak na muli. Para makita namin at maranasan ang kaharian mo sa buhay namin. Kaya sa oras na ito at araw na ito ay tinatanggal pa po namin sa puso namin upang maging Panginoon, maging Hari, maging tagapagligtas ng aming buhay. Pinangahawakan namin ang iyong salita na lahat ng tumanggap sa iyo ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Kami ngayon ay anak ng Diyos ayon sa iyong sinabi. Maraming salamat po. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ay, mga kapatid, pwede ba tayo pa-picture dito? Pa-picture lang tayo. Pwede nyo ba kayo picturean? Meron ba kayong... Nandiyan ba si Dan Studio? Picturean niyo lang natin. Madalang to yung maka-harvest. Sige. Okay na. Meron ba kayong Biblia sa bahay? Wala. Yan. May Biblia pa ba tayong naka-stock dito? Tagalog? Wala. Dati dito marami. Hindi ko alam saan napunta. Bibigyan po namin kayo ng Biblia sa susunod na araw na. Okay. Tapos na po yung aking preaching. Sino po ang magpe-pray sa offering? Albert! Ito na lang. Wala si Jesper yata. Wala lahat.